ito, ipapasa nito doon sa auditory nerve. Kumbaga, ito yung mga connecting wires galing sa tenga papunta sa central nervous system. Nasusundan. Hindi ko yan i-explain sa inyo. What comes from your ears goes to your mind, kagaya ng pinapakita ko sa inyo. And your mind feeds your heart. Amen ba? So kung ano tayong narinig dito, pumasok dito, magandang asana kung lumabas dito, kaso pupunta yan sa isip at ang isip ang mag-feed sa puso natin. Kaya kung may mga taong masyadong malungkot, masyadong down, masyadong depressed, hindi maganda ang naririnig noon. Gets ba? Okay. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Sino nag-iisip daw? Sino nag-iisip? Ha? Hindi, alin ang part ng katawan natin na nag-iisip? Utak? Bakit sabi dito? Sabi dito, for as he thinks in his heart, so is he. Hindi sinasabing, so as he thinks in his mind, so is he. Sabi doon sa translation na ito, so as he thinks in his heart, so is he. Okay. Actually, ang nag-iisip is yung mind natin, syempre. Nasa heart yung emotions natin. Kaso lang, ang kinakain ng heart ay nagagaling sa mind. So sabi doon, so for us he thinks in his heart, kasi kung anong laman ito, galing ito, sabi niya, so is he. Amen. Kanina sa kanta, anong sabi doon sa kanta? Open the eyes of my heart. May mata pala yung puso natin, ano? Parang pinya, may mata. Bakit? Sabi doon, open the eyes of my heart. Ephesians chapter 1 verse 18, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you know the hope to which He has called you. Maliwanag po na ma-enlighten yung eyes of the heart kasi kung yung heart natatambakan kung ano yung naririnig ng tenga na ipinapasok sa utak. Gets ba? Minsan, ang gusto lang natin ingatan yung mga damdamin natin, ingatan natin yung isip natin, ingatan natin mga mata natin, pero kapag hindi natin naingatan yung mga naririnig natin, nakapenetrate yun. Para bagang virus, na gustong mag-access sa computer mo, tatanungin ka ng security system, i-allow mo or hindi, in-allow mo, ayun, pumasok, hindi mo kinarde. Maliwanag ba? Parang mga tingin nyo sa akin, parang masyadong malalim. Mamaya, makatulog kayo dyan. Hindi na. Saan ang natulungin? Alam niyo po ba na si Lord mas pinili niya at mas gustuhin niya na tayo ay makinig kaysa tumingin? Agree ba kayo doon? Okay. Deuteronomy chapter 4 verse 15, you saw no form of any kind the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore, wash yourselves very carefully, so that you do not become corrupt and make for yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman. Kung nagkataon pala, nagpakita si Lord sa mga Israelita, dami na natin ribulto ngayon. Siguro mga taga-Pampanga may nakita sila mga ribulto, ano? Ang dami na ng ribulto Hindi naman lahat. Di ba may bayan sa Pampanga na puno-puno ng ribulto? Siguro isang rason na siguro yun ang tinambakan kayo ng laar, ano? May mga ano pa doon may mga prosesyon pa ng Santo Niño para uulan, paliguan yung santo ng Santo Niño, paliguan yung ribultoso. Hindi ako maniwala na tatabunan ng Lord ng Pampanga ng laar na walang kadahidahilan. Dahidahilan nga pala. Oo nga. Nasusundan niya. So sabi
personally, ang ibang Katoliko, ang hirap daw mag-pray kapag walang rebulto, wala silang nakikita. It's not faith! Excuse me. Sorry na lang, galing tayo doon. Pero nililinaw lang natin. Gusto ng Lord na tayo makinig kaysa tumingin. Yes. Okay, wala na akong oras. Next time na lang. Tapos natin, paspasan. The result of guarding our hearing or listening to His words, una, you listen to His words. After na makapakinig, resulta ng pakikinig mo, nakinig ka ulit. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, madali makilala kung sino ang galing sa Diyos at sino ang hindi. Sabi ng John 8:47, ang mga hindi galing sa Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Maniwala. So kung hindi ka nakikinig, kanino ka galing? Salamat na lang, nakikinig kayo. Kung hindi. Obvious. Okay, faith comes or build up. Subungan ng ating pakikinig. Ginaguard natin yung ating pinapakinggan or ating sense of hearing. Faith comes or faith being built up. Okay? Susunod, believing on the Lord Jesus. Dahil nakapakinig ka, paulit-ulit ka nakikinig, nagkaroon ka ng faith, naniniwala ka kay Lord Jesus. At dahil naniniwala ka, bunga noon, you will call on the name of the Lord. Nasusundan. Kasi sabi ng Romans 10:13 ng ating binasa, lahat daw na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Tama mali? Amen. Tama. Ha? Aburahin natin to, mali pala eh. Lagyan ko na ito, mali. Sabi ng Romans 10:13, lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Tama mali? Tama. Tama. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Tama mali? Tama. Tama pa rin. Depende nga po. Depende. Kaya itutugtog sa verse 14, paano nga na matatawagan ng isang tao hindi niya sa sampalatayanan? Mainam na yung linaw na ilatag yung buong baraha ba? Kaysa pa isa-isa, mahirap yun eh. Nasusundan. So, ano noon? Bunga ng pagsampalataya ay tumawag at dahil tumawag, ligtas. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kaya lang kasi sinabi ng Matthew 7:21 na hindi lahat kasi ang tinutukoy doon obedience. Kasi naman linggo-linggo ka, kahit araw-araw ka pa nag-church, hindi ka naman sumusunod, eh di parang kakantahan ka na ng Santong Kabayo. Natatawa ako. Okay? At dahil sa salvation, nagkaroon ng obedience. Verse 16, hindi na lahat sumunod, pero kapag tayo ay nakinig, ina-absorb natin yung ating napapakinggan, bunga ng pagsunod. Nasusunod. So, tingnan lang natin yung context ng isang verse. Okay, isa pa? For yourself become a preacher, or you yourself become a preacher. Eh, pastor, hindi ako preacher. Siguro naman, kung dati kang chismosa, ang chinichismis mo ngayon, hindi na yung boyfriend ng kapitbahay mo, kundi yung good news na nagaling kay Lord. Pero, hindi na tayo preacher, pero sino dito hindi nakapag-share ng kanyang faith? Kahit pa paano na-i-share natin yung ating faith, na-i-share natin si Jesus, na-i-share natin yung ginawa niya sa buhay natin. So, even if you're not a preacher na nasa pulpito ka, pero you're sharing the good news, you're sharing what the Lord has done into your lives, you're just like a preacher. Hindi mo may kaila yun, hindi mo may tago yun, may kwento at may kwento. Maliban na lang kung kagaya ka nung si Josh, yung sa letter from hell. Mamaya, ipakita ko sana kasi wala yung suporta na connection. Okay, implication or application? Medyo hihinata. Okay, choose what to listen. Piliin mo. Ako hindi ko ugali na makikibusisi ng mga chismis. Basura lang yan. Baka mamaya, ako pa chinichismis, sasama kayo.